Hi guys! Welcome back. So last time nasa Czech Republic ako and ngayon nasa Budapest naman. So first, we went on the Danube River cruise. Did you know na this is actually one of the longest rivers in Europe? So passing through 10 countries siya. So this is also one of the reason why Budapest is split into two. Buda on the west and Pest on the east side. So it's honestly so beautiful, especially kapag nasa gitna na kayo ng river. Super calming and picture perfect talaga yung mga view. Parang yung mga napapanood mo lang sa mga movie. Ganun yung itsura ng mga building dito. The first landmark we passed by was Buda Castle. So this royal palace actually dates back to the 13th century and it's been renovated and expanded multiple times throughout the history. And ngayon, it's home to the Hungarian National Gallery. Ako talaga personally ay super love history. So grabe talaga ako makinig sa tour guide and magbasa. Kapag may pupuntahan na kami ng lugar, nagbabasa na ako kaagad kung ano yung pwede kong makita doon. Kaya I love Europe. Grabe kasi ang history nyo, oy. Grabe man. So, dumaan din kami dyan sa famous Chain Bridge. Yun yung first permanent bridge na nagko-connect sa Buda and Pest. So, yung nakikita nyo na bridge na yan, hindi yan yun. So, papakita ko na lang sa inyo mamaya. Okay? So, ito naman is yung Hungarian Parliament Building. And this is one of the most iconic landmark, not just sa Budapest, but sa buong Europe. Kasi, isa siya sa tatlong pinakamalalaking parliament building sa buong mundo. Wow. Construction started noong 1885 and yung architect niya, si Imre Steindl, he actually won a design competition to build this. Pero, the sad part is, habang ginagawa niya yung building, unti-unti siyang nabulag. So, hindi niya na nakita yung finished product or finished version. Ito naman is yung Hero Square. Ang centerpiece dito is yung Millennium Monument. So, 36 meters yung taas ng column na to. Topped by Archangel Gabriel holding Hungary's Holy Crown. So, ginawa ito to commemorate yung 1000th anniversary ng Hungarian nation. Founded noong 896. So, nakapaligid dito yung statues ng 7 chieftains of the Magyars. Okay, sige. Maganda-gandahan ka muna. Wala namang nakakakilala sa'yo dyan. Go! So, ito yung Matthias Fountain. Isang hunting scene na ginawa noong 1904. Super iconic dito sa Buda Castle. Diba, ang bait na mga kids, tinatanong nila ako kung marunong daw ba ako magsalita ng salita nila. Siyempre sabi ko, no, only English. Wow, puro noted at thank you ka lang naman sa meeting, no? Ngayon naman naakyat tayo sa Habsburg Gate and ito yung bantay dito is yung turul bird. So, symbol ito ng isang mythical bird sa Hungarian mythology considered as a divine messenger and ito raw yung gumabay kay Arpad at sa mga unang Magyars papunta doon sa Carpathian Basin. So, ginawa ito ni Gyula Donat. Sorry, hindi ko alam kung paano i-pronounce. Noong 1905. Pag-akyat, bungad sa atin is yung Sandor Palace. So, yun yung official residence ng President of Hungary. And since 1806 pa siya. And dito rin nangyayari yung sikat na changing of the guard ceremony every hour. So, habang naglalakad kami papunta sa Castle District, ang cute-cute talaga ng mga daanan, mga cobblestone siya, may mga cafe, may souvenir shops, tapos may mga restaurant na Hungarian food talaga yung siniserve. Sobrang aesthetic din kasi and colorful ng mga buildings nila, kaya literal kahit saan ka tumingin, picture worthy talaga. Instagrammable talaga siya, girl. Kahit isang shot mo lang dyan, may pang post ka na sa Instagram. Go! Next naman natin na pupuntahan is yung Matthias Church. So, tinayo to nung 1255 pa. And ito na yung pinaka-first parish church sa buong Buda. So, interesting fact lang. Hindi talaga totoong pangalan niya is yung Matthias. So, ang totoong name niya is the Church of Our Lady. Pero tinawag siyang Matthias Church after King Matthias, yung famous king na nag-rule from 1458 to 1490. And ayun nga, naging coronation church siya ng mga Hungarian kings for centuries. Pero sa panahon ng Ottoman Turks, naging mosque pa siya for over 150 years. So, akit naman kami dito ngayon sa Fisherman's Bastion. So, kahit parang matagal na to actually,
ito yung isa sa mga bagong structures dito. So, itinayo lang siya between 1895 to 1902 para i-celebrate yung 1000th anniversary ng Hungarian state. And may entrance, guys, pag aakit kayo dito, okay? So, hindi pala talaga siya originally defensive structure. Dating fish market siya nung medieval times, and yung mga fisherman's guild ang nag-guard sa part ng wall na to. Kaya, nakuha niya yung pangalang Fisherman's Bastion. So, kita rin dito yung Matthias Church. Ang ganda mag-picture dito. Sobra. Kitang-kita mo talaga yung Matthias Church and yung buong part na yan. So, may 7 towers dito. Ang bawat isa is sumisimbolize sa 7 Hungarian tribe chieftains na nag-found ng Hungary noong 895. And sobrang ganda ng view dito. May kita mo yung buong Danube hanggang Margaret Island at yung parliament sa kabila. Kaya nga sikat na sikat to as one of the best viewpoints dito sa Budapest. Ganda, guys. So, ito yung chain bridge na sinasabi ko kanina. Ito yung unang permanent bridge na nag-connect sa Buda at Pest. So, natapos noong 1849, may 4 na stone lions na bantay sa magkabilang dulo. And hanggang ngayon, isa pa rin siya sa pinaka-iconic symbols ng Budapest. So, merong well dito sa gilid. So, pwede kang maghagis ng barya. Kaya syempre, na panginaantay ko, naghagis ako ng barya. At nag-wish ako na, Lord, sana po, 'di ba? Makabalik ako Europe. Yee! Yun, so kung nag-iisip kayo pumunta dito sa Budapest, here's my recommendation. Sulit na sulit talaga siya, hindi masyadong mahal compared sa ibang Europe cities. Pero ang ganda ng mga landmarks. Super rich ng history nila at sobrang Instagram worthy lahat. So, kung gusto niyo ma-maximize yung trip niyo, mag-start kayo sa Danube Cruise para makakuha kayo ng preview ng buong city. Tapos, explore niyo na lang yung buong Castle District. Doon niyo makikita halos lahat ng iconic landmarks sa isang lugar lang. So, syempre, nasa itinerary niyo naman yan. So, ayun, habang nag-aantay kami ng oras, nagtambay-tambay kami dyan. Tagal naming tumayo dyan, ninamnam namin yung magandang view na yan. Ayan, so, then after nyan, kumain na rin kami kasi hindi lang halata pero paggabi na yan. So, ito yung mga kinain namin. Wala pa rin kanin. Bye! See you sa next one from your Titang Gala.